Formal nang humiling si Pangulong Aquino ng emergency powers sa Kongreso para tugunan ang problema sa supply ng kuryente. Pero duda ang mga senador kung maibibigay pa ito lalo pat kapos daw sila sa oras at malabo raw ang mensahe ng sulat ni Pinoy. Umaaksyon si Michelle Orosa. When must we decide on this? We're looking at end of September. I don't think that's physically feasible. Sa budget hearing pa lang kanina, sinopla na ng mga mambabatas ang hiling ni Presidente Aquino at ng Department of Energy na bigyan ng otoridad ang gobyerno na mangontrata ng supply ng kuryente ngayong buwan para maagapan ang krisis sa supply sa 2015. 5 session na lang kasi ang natitira bago mag-break ang Senado. Anila hindi ito sapat para masusing pag-aralan ang hinihinging otoridad na ito ng Pangulo. We know the urgency, but we cannot be rushed into this. So now, inupuan ng Presidente ng 1.5 months, nagpadala ng sulat kahapon. Gusto niya by the end of this month? No, sir. Giit pa ng mga senador, malabo ang sulat na ipinadala ni Pangulong Aquino sa Senado at Kongreso. Nakasaad lamang kasi na makakatulong ang speedy enactment ng joint resolution sa pagsisigurong maibibigay ng pamahalaan ang energy requirements through a specific, focused and targeted acquisition of additional generating capacities. Tanong ng mga senador, ano ang sakop ng otoridad na hinihingi? Hindi rin malinaw kung magkano ang impact nito sa bulsa ng mga consumer. Nauna nang ipinaliwanag ng DOE na nais mangontrata ng gobyerno ng dagdag na 300 megawatts sa pamamagitan ng pag-arkila ng modular genset, pagkuha ng dagdag pang kapasidad mula sa mga power plant at paghikayat sa mga ILP. Pero sa modular genset pa lang, tansya ni Senator Osmeña, aabot ng 15 hanggang 20 pesos kada kilowatt-hour ang ipapasa sa mga consumer. We want to make sure that the people know what the price will be. Pero diin ni Petilla, kritikal na mabigyan ng standby authority ang pamahalaan. Naging 800 megawatts na kasi ang nakikitang kakulangan sa supply dahil sa kadedeklara lamang na mild El Nino ng Pag-asa. Kaya kung hindi man ibigay agad ng otoridad na hinihingi, better late na rin than never. The last thing you want is give up now. I'm not going to give up. Umaaksyon, Michelle Orosa Ople, News 5. Kung sa Senado tagilid ang hinihinging emergency powers ni Pinoy sa mababang kapulungan, abay mukha raw pagbibigyan ito at sakaling paunlakan ng Kamara ano-ano bang bagay ang pwedeng pakialaman ng Pangulo para solusyonan ang nakaambang problema sa kuryente. Umaaksyon si Joey Francisco. Hindi lang init ng panahon at kakulangan ng kuryente ang mararanasan ng taong bayan sa summer season ng taong 2015. Kailangan din nilang magigpit ng sinturon upang mabayaran ang posibleng dagdag singil sa kuryente. Sa computation ng House Committee on Energy, hindi bababa sa 60 centavos per kilowatt hour ang ikakarga sa electric bill ng bawat household pagpasok ng March 2015. Ito ay kung ang mapipiling solusyon ni Pinoy sa nagbabadyang power crisis ay ang leasing additional capacity o ang pagbili natin ng karagdagang supply ng kuryente mula sa mga kontraktor. Ngayon, pag umandar yun at pinaandar yun, kinailangan yung additional capacities na yun yung magkakaroon ng cost. Bukod dito, meron pang 3 alternatibong paraan upang maibsan ang epekto ng power crisis. Nariyan ang pagtap sa alternative power sources tulad ng mga natural gas plant. Ang pagtitipid sa supply bago pa man dumating ang tag-init. At ang pinakasinusulong raw ng pamahalaan, ang ILP o Interruptible Loading Program, kung saan hinihikayat ang mga mall at malalaking establishmento na gumamit ng generators para hindi sila makisali sa rarasyonan sa mga bahay-bahay. Sa mga paraang ito, pwedeng isa lang, 2 o sabay-sabay ipatupad ng mga ito. Depende sa ibibigay na emergency powers kay Pinoy. Kaya para kay Oriental Mindoro Congressman Ray Umali, sisiguruhin nilang may limitasyon ang bibigay nilang kapangyarihan sa Pangulo. Ang marami kasi nga we have 4 options and of course we would like to keep the cost down. What we are trying to address only is the shortage for the summer months of 2015. Umaaksyon, Joey Francisco, News 5. Bigla namang nagpa-press con si Pangulong Noynoy Aquino kahit nasa loob ng eroplano at bumibiyahe papuntang Belgium. Ang topic, term extension. Umaaksyon si Maricel Halili. Paulit-ulit na ang usapin tungkol sa term extension ng Pangulo, pero hanggang ngayon, tinitimbang pa raw niya kung dapat niyang ilaban ang pananatili sa Malacanang o hindi. Tuloy pa rin ang consultations. Okay. Pero of course, di ba? On a personal basis, who wants to volunteer na please pass on all of your problems for another 6 years? Pero di na ininda ni Pinoy ang mga kritiko niya na nagsasabing kapituko siya sa pwesto. Why should I spend my time dealing with that? Pag may valid point,
bakit di pakinggan? Pero kung di ba the usual na parang sabihin natin, Pagkalapag sa Brussels, pinuntahan ng Pangulo ang daan-daang Pinoy rito. Maging sa harap ng Filipino community dito sa Brussels, aminado ang Pangulong Aquino na unti-unti nang umiingay ang usapin sa politika lalo't malapit na ang 2016 elections. Di man direktang nangampanya, malinaw ang mensahe ng Pangulo. Wala mang direktang ikinampanya, hirit niya. Bakit naman papatol sa mga maingay lang sa pambabatiko sa Malacanang? Handa po tayong sumugal sa mga kontrang ito. Di po ba masiguradong ang pagpapatuloy kung papanig tayo sa mga nakikita natin ngayon? Ngayon pa lang ay kitang-kitang nakikiambag na. Kung ayaw ni Pinoy sa mga oposisyon sa palasyo, ano kaya ang turing niya kay Vice President Jejomar Binay? Noon pa man kasi ay malinaw ang interes ni Binay na tumakbo sa pagkapangulo sa 2016. Yun nga lang, palaisipan pa kung mananatili siya sa ilalim ng una o i-endorso siya ng partido ni Pinoy. has not said anything that, shall we say, has made me doubt whether or not he has been performing his functions. He has committed to me to be supportive until the last day of my term. And I appreciate that. Sunod na pupuntahan ni Pinoy ang Paris, France, bukas bilang bahagi ng four-nation European visit. Mula Brussels, Belgium, umaaksyon. Maricel Halili, News 5. At kung si Pinoy nasa Europa, sa Isabela naman nagpunta si Vice President Jejomar Binay. Dito sinabi ni Binay na ungkatin na lamang ang kanyang salin para magkaalaman na raw kung meron nga siyang tinatagong yaman. Umaaksyon si Ina Zara. Nagmistulang campaign sortie ang pagbisita ni Vice President Jejomar Binay sa mga binagyong residente sa Isabela. Tubong kabagan ang vice-presidente at sa ganda ng panalangin ng bisitang pari sa okasyon, nagbiro pa si Binay sa wikang ibanag. Kung siya raw ang susunod na pangulo, ang paring ito na ang gagawin niyang spiritual leader. Ang nalaman ko, presidential spiritual advisor. Isang gusali para sa mga senior citizen ang binuksan doon ni Binay at susuportahan daw nila ang vice-presidente pagdating ng 2016. Kasabay ng pagbisitang ito inilabas naman ng Philippine Center for Investigative Journalism ang record ng salin ni Binay. Mula sa 8.8 million pesos nung siya ay mayor, umakyat ito sa 57.9 million pesos nitong 2011. Ang kaya raw ipaliwanag ng vice-presidente. May piggery sa Batangas at Flower Farm ang mga Binay. Salin ko nandiyan, it's a public document. Kaya wala, yung sinasabi mo yun, si Ajin yun, matagal na yun, mayor pa ako. Pinadala na sa vice-presidente ang formal na imbitasyon mula sa Senado para dumalo sa susunod na pagdinig na gaganapin sa September 25. Pero wala pang sagot ang vice-presidente sa imbitasyon. Umaaksyon, Ina Zara, News 5. Alert Level 3 itinataas sa Bulkang Mayon. Force evacuation ipinatutupad sa mga lugar na pasok sa extended danger zone ng Bulkang Mayon. Lumubog na barko sa Manila Bay dahil sa Bagyong Luis, nakita na raw ng tumagas na langis. Binabantayang sama ng panahon, posibleng pumasok sa bansa bukas. Whether or not magiging bagyo yan, alamin. At 20 anyos na badminton player ng Lasal kinumpirmang si